Kung pagbabatayan po ang komento ng mga netizens, marami po ang mas bumilib pa po sa inyo. Buhat po ng kanyo po ay kanilang masubaybayan doon sa ABS-CBN hearings hanggang sa talakayin po sa nagdaang mga kongreso yung issue sa kuryente, yung inyo pong pinaglalaban yung issue sa kuryente, at hanggang ngayon po ang pagtayo po ninyo sa long-standing tradition sa House of Representatives. Marami po nagsasabi na kanila po kayong susuportahan kung kayo po itatakbo muli sa Senado. Malapit na po ang filing. Ano po ba ang aasahan natin sa inyo po, Kong? Hindi. Ang gusto ko sagutin doon, yung mga nagtaka kung bakit ginanito nila ako. Yung bang pagtatanggol ko ng katwiran na yun, kinakailangan tanggalan nila ako ng komite, halimbawa sa energy. Ano naman kinalaman ng pagiging vice chair o miyembro ko ng energy dahil ba sa sinasabi kong gusto kong ibaba ang kuryente? At dahil ba nung nakaraang linggo ay nag-object ako dun sa panukalang batas na kung saan ay aagawin ng Davao Light. Ito pag-aari ng Aboitiz ito Aagawin yung prangkisa ng Norteco. Sabi ko, pagka ginawa nila yan, mawawala yung competition dyan. Ang sinasabi ko, yung ating batas ay nagtatakda ng competition. Kapag ginawa nyo yung batas na yan, mawawala ang competition. At eventually, lalong tataas ang presyo ng kuryente. Pagkatapos doon sa Samselco, sa Zamboanga City, inobjectan ko rin yung gusto ng majority leader na tanggalin yung management contract doon sa Samselco. At pagkatapos, wala naman silang sinasabi kapag tinanggal yung management contract, para ka akong isang pasyente na intubated, tatanggalin mo ng ventilator, di namatay naman yan. Pero siguro ayaw nila itong mga posisyon na ito. Ang gusto ko lang naman, i-rationalize natin ang presyo ng kuryente. Ngayon, bigla nila akong tinanggal. So, maring yung mga taong nagsisimpatay sa akin, alam nila yung pinaglalaban ko. O kaya nila akong tinanggal siguro dahil sinasabi ko dapat ibaba natin ang presyo ng kuryente. O dahil ang nilalaban ko ay justisya at katarungan. Dahil sabi ko, ba't nyo ka ako inalisan ka ako ng ganito? Wala naman akong kasalanan. O inalis nila ako sa Committee on Justice. Vice chair ako dun Ang asa ng katarungan. So sa mga tweet, pag ako ay pinaglalaban ko ang katarungan, inaalis nila ako doon. Hindi ako pumayag na sumama sa kanila doon sa People's Initiative. Tinanggal nila ako sa Constitutional Amendments Committee. O yun siguro yung napapansin ng tao. Mulat-mula pa kasi yung katwiran lang nilalaban ko. Wala akong ginagawang masama. Kung ano yung katwiran yung nilalaban. Pagka nakikita kong mali, pinaalalahanan ko sila. O kung tatanggalin nila ako para siguro wala nang pipigil sa kanila. Napansin siguro ng mga tao yun. Wala akong kasalanan doon. Hindi ko pinlano ito. Sila may kagagawa nito. Hindi ako. Kung gusto ng tao, halimbawa, na pumalaot ako siguro, baka ayaw na nila ako sa House of Representatives. Kung ang gusto nila, pumunta na ako sa Senado. Ang nagtulak sa akin ngayon, sila, hindi ako. Di ba? Kung nag-sympathize man sa akin ng tao, kagagawa nila ito. Opo. Congressman, siguro bilang panghuli o na lighter note lang po, dahil marami pong nag-viral na video lighter sa online. Anong lighter note? Lighter note. Bago na tayo. Pwedeng gawing light ito sapagkat ginawa nilang Ginawa nilang skandal itong ang pagkakatanggal ko rito unprecedented ito Yung iba siguro, nakagawa ng pagkukulang siguro. Pero ako, ang ginagawa ko, pinaalala ko sa kanila ang katwiran. Pinaalala ko sa kanila yung regulasyon namin mismo. Gumagawa kami ng batas. Dapat sana, masinop kami. Dapat kami ang una na magtatanggol sa mga batas na ginagawa namin. Pero kung kami mismo ang sumisira at lumalabag sa mga batas namin, sino magtitiwala pa sa amin? Yun ang punto rito Opo, Congressman, kailangan natin ng mga ganyan na klase na talagang maninindigan sa kung anong tama. Ito, Admar? Opo.
Anong lighter side nito? Hindi, meron lang akong isisingit bago lang tayo matapos dito sa ating usapan po, Congressman. Kasi mag-weekend kasi alam natin talagang mabigat itong mga issue na ito. On a lighter note lang, bago lang tayo... Akala ko tatanungin mo ako sa Quadcom Hindi. Ang itatanong ko, kasi viral din, maliban doon sa talagang nanindigan po kayo sa tamang proseso, nag-viral din yung yung paborito mong pagkain na hopya. Oo. Hindi mo binitawan Hindi kasi, kaya naman hopya ang kinakain ko. Nahihirapan ako na kumain doon sa naka-plastic na pagkain namin. Alam naman nila na, kasi yung ginagamit namin kutsara at saka yung tinidor, plastic Hindi ko ngayon makutsara yung matigas na karne na nakaano doon, nahihirapan ako. Yung hopya, bukod sa gustong gusto ko yun, malambot at na pwede kong hawakan ng kamay. Yun na lamang ang kinain ko dahil sa nagutom na rin ako Oo, tsaka yung paglapit ni Congressman Paduano, nakita ko, pag tingin mo sa plastic mo, naubos na yung hopya. Di ko alam kung doon ba kayo sa naubos na hopya, nagalit. Hindi, kasi akala ko, meron pang laman. Ganun pala yun. Wala na. Pero hindi naman ako naiinis doon sa balat ng hopya. Naiinis lang ako doon sa naririnig ko salita sa tabi ko. Hindi naman niya naiintindihan ang pinagsasabi niya. Kong, yung pong lumapit si VP sa inyo, ano bang binulong niya? Ang ganda ng ngiti ni VP Ikaw naman. Ito. Para hindi malaman ng iba, itatanong mo. Syempre, viral din yun, Kong, sa social media. Dalawa lang nilapitan niya partner. Pero ang nabanggit niya is kumbaga, parang sinabi niya sa press ko na parang kumbaga, wag nang kaya ko na to. Parang ganun yung sinabi niya sa press ko kung ano yung binulong niya kay dating President GMA at sa inyo po, Congressman. Bahala na kayong mag-conclude. Pero ako hindi po pwedeng sabihin sa inyo kung binulong niya sa akin. Kong, panghuli na lamang po, ano pong masasabi ninyo sa isa pong quote na nabasa ko ito kanina sa Facebook Sabi, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Anong masasabi mo dyan, Kong? Mali yung pagka-quote mo. Ay, mali ba? Yun. Kay Edmund Burke yun Edmund Burke. Yes, sir. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Sabi niya. Yun po ba ay applicable sa inyo pong mga kinaharap ngayon sa mababang kapulungan? Hindi applicable sa akin yun. Tumayo nga ako Ang ibig sabihin kung walang tumayo kahit isa, pwede sana nagtagumpay na yung gusto nilang mangyari. Ewan ko kung magtatagumpay sila o hindi. Pero habang nakapagsasalita ako, nakakatayo ako, sasabihin ko ang gusto ko sabihin.